Sa 22 votes na in favor at walang pagtutol, aprobado na po sa ikatlo at huling pagbasa ng Senado ang Senate Bill 890 o Government Optimization Bill o dating kilala bilang Right-Sizing Bill. Sa ilalim nito, magkakaroon ng Pangulo ng kapangyarihang i-scale down o ayusin ang mga ahensya sa ilalim ng executive branch. Layo nitong i-streamline ang burokrasya, alisin ang mga redundant na tungkulin, gawing simple ang mga proseso at palakasin ang operasyon ng pamahalaan kung saan sakop nito ang lahat ng ahensya sa executive branch kabilang ang mga government-owned or controlled corporations. Ikinatuwa naman ng Department of Budget and Management ang pagkapasa ng batas kung saan mas mapapabilisan nila ang epektibong serbisyo publiko. Samantala, mas paigtingin ng Department of Tourism ang seguridad para sa mga turista, bunsod ng pagdagsa ng mga South Korean na bumibisita sa Pilipinas. Ayon kay Tourism Secretary Cristina Garcia Frasco, layong magbuo ng ahensya ng isang National Task Force na nakatuon sa seguridad ng mga turista. Ang South Korea ang nananatiling may pinakamataas na bilang ng tourist arrivals noong 2024 na mayroong naitalang 1.57 million arrivals. Tinatayang 2.3 billion pesos ang naibigay nitong kontribusyon sa ekonomiya ng Pilipinas. Ikinaalarma naman ng Commission on Human Rights ang direktiba ni newly appointed PNP Chief General Nicolas Torre na sukatan ng performance ng pulis ay kung gaano karami ang naaresto nito. Paggigiit ng CHR, ang performance ng pulis ay hindi nasusukat sa bilang ng naaresto kung hindi sa tamang proseso ng pag-aresto. Aniya, magiging daan pa umano ito sa ilang mga pang-aabuso. Panawagan ng CHR, magkaroon ng malinaw na direktiba ang PNP, lalo na't ang mga marginalized sector ang kadalasang naaaresto. Isang linggo makaraan ang muling pagpapatupad ng NCAP ay ilang motorista na rin ang mga nahuli bunsod ng mga paglabag. Isa na rito ang pagtamper ng license plate upang umiwas sa monitoring ng naturang sistema na siyang mariing ipinagbabawal ng mga ahensya. Tunghayan ang ulat ni Princess Castro. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA kasama ng Land Transportation Office o LTO hinggil sa mga motorista na nagtatamper ng kanilang license plate upang umiwas sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Ito ay matapos maobserba ang ilang mga motoristang sinasadyang magtakip ng kanilang mga plaka na nakuhanan sa pamamagitan ng CCTV camera ng ahensya. Dahil dito, tiniyak ng LTO na agad silang magpapadala ng show cause order sa mga traffic violators. Higit sa 50 drivers ang posibleng maharap sa kasong kriminal dahil sa paglabag na ito. Dagdag pa rito, 90% ng mga nahuli sa unang isang linggo ng pagpapatupad ng NCAP ay mga nakatamper o nakatago ang mga plaka at majority rito ay mga motorsiklo. Sa ilalim ng Republic Act No. 11235 o ang Motorcycle Crime Prevention Act na napapaloob sa mga probisyon ng Article 2, Section 12, ang sadyang pagtatago ng readable plates ay may parusang pagkakakulong na mula 6 na buwan at 1 araw hanggang 2 taon o multang hindi hihigit sa 10,000 piso. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang LTO sa anti-cybercrime group at iba pang law enforcement agencies para matunto ng mga nagpo-promote ng mga iligal na taktika sa social media, gayon din ang mga nagbebenta ng mga pantakip sa detalye ng mga plaka. Princess Castro, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Kaugnay na balita, binigyang linaw ni MMDA Special Operations Group Strike Force na si Gabriel Go na magpapatuloy ang pagpapatupad ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa NCR. Ito'y sa kabila ng pagkapostpone ng EDSA Rehabilitation Project. Ayon kay Go, simula nang maibalik ang NCAP, kapansin-pansin ang pagkabawas ng mga karaniwang paglabag, gaya ng pagsasawalang bahala sa mga traffic sign at pedestrian crossing.
Bukod dito ay parehong NCAP at physical apprehension ang binavalidate ng MMDA sa kanilang sistema nang sa gayon ay matiyak na hindi madodoble ang parehong paglabag. Susunod sa News Force. Mga residente ng Angat nagprotesta sa resulta ng halalan. Pagsugpo sa cancer, ibinahagi ng eksperto, survivor ngayong National Cancer Awareness Month. Mahigit 200 katao patay habang 500 ang nawawala matapos ang malubhang pagbaha sa Nigeria. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.